kasama ba sa listahan ng inyong testigo si VP Sara? Sa ngayon po, hindi po. Hindi po. Because we will have to react to what the prosecution will be presenting kasi ayon naman po sa normal na proseso ng paglilitis. Nauuna po mag-present ng ebidensya ang prosecution. Ngayon po, depende po sa kanyang present kasi parati po tayo natatanong kung ihaharap namin ang vice-presidente. It will depend on the course of the trial. We will determine that and we will advise the vice president accordingly. Opo. And yung po sinasabi ni Attorney Bantog, ano po, itong clerk of court ninyo, ang sinasabi niya, allowed naman daw po under the rules of court na 3 days before ay maari na pong mag-present ng surprise witness. Ibig sabihin, pwede yung surprise witness pero mag-advise kayo doon sa both parties 3 days before the trial. Do you agree? Opo. Sa amin naman po, ang importante lang po sa amin, kasi meron namang reservations ang bawat panig. Kumbaga, nagre-reserve kami ng mga witnesses. Okay. For example, dito po sa defense, marami kaming mga nireserve na witnesses na hindi namin pinangalanan, although nilagay namin yung purpose, para lang po mapanatili yung seguridad ng kanilang mga identities sa ngayon. Dahil siyempre, we have to protect these witnesses. Pero wala naman po kaming problema. In fact, yun ang hinihingi lang namin ng pre-trial conferences, disclosure, para makapag-prepare naman po at makapaghanda. Hindi lang naman po kami, pero pati na rin po ang kabilang panig at even ang senator judges, dahil I'm sure sila din po ay pwedeng magtanong, di ba, katulad ng mga nangyari sa mga previous impeachment. Okay. Attorney, kayo lang ba ang tanging spokesperson para po sa impeachment trial sa kampo ni VP Sara? Wala na ho kayong deputy o assistant? Actually, Manong Ted, I'm really looking to have 2 or 3 deputies kasi during the course of the trial, lalong-lalo na medyo mahirap. Gusto ko mapagbigyan lahat. So, in fact, kahapon, na-present ako na doon sa parang ambush interview sa Senado, yung dalawang gagawin sana naming deputy, si Attorney CJ Narvasa at si Attorney Mark Binluan. And then I'm still considering some others. Of course, in consultation with our lead counsel, si Attorney Sheila Sison, kung sino pa ang pwede maging spokesperson. Kasi tulad ng dati, napansin natin, di pwedeng isa lang ang spokesperson. Maaring ako yung lead, pero definitely meron dapat mga deputy na spokespersons para naman mapagbigyan lahat. Opo, hindi lang ho yun. Para po sa amin, maging balanse ho naman ang aming pong mga panayam at diskusyon sa issue. Di ho ba na hindi lang laging... Opo. Kasi ang prosecution, marami sila. Opo. Tama po. At definitely po, makaasa po kayo that we will be assigning. Ang hirap lang po talaga dito is but again, now, for example, yung interview natin ngayon na pag-uusapan naman natin yung impeachment without going into the merits, I think that's fine. So, definitely po, mag-a-appoint tayo ng karagdagang spokespersons para makatulong. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.